Welcome everybody. Good evening po sa ating lahat. Ako po ay si Brother Joby. Ang pag-aaralan natin ngayon ay bakit di sinasagot ng Diyos ang aking panalangin? Tingnan po natin ito sa biblical perspective. Bakit? Even in the Old Testament, struggle din sila dyan. For example, sa Habakkuk 1:2. Sa Habakkuk chapter 1 verse 2. Tingnan po natin, buksan po natin ang ating Bible. Habakkuk chapter 1 verse 2. Basahin ko po. O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear? Even cry out unto thee of violence, and thou wilt not save. So, yan po ang struggle ni Habakkuk sa chapter 1, verse 2. Ina naman natin po yung isa, yung Psalm chapter 13, Psalms chapter 13 verse 1. Psalm chapter 13 verse 1. Basahin ko po. How long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me? So, yan po. Sa Psalm naman yon. Sa Psalm chapter 13, verse 1. So, let us pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord, muli sa gabing ito. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to study your word, to ponder your word, Lord. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, Lord, upang maunawaan namin ano ba ang mensahe nyo sa amin sa mga talatang ito, Lord. Patawarin nyo kami, Lord. Minsan kami po ay nakakalimot sa inyo, Lord. At ugasan nyo kami, Lord, upang yung mga salita na ito ay magkaroon ng puwang sa aming mga puso. Ito po ay aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, tingnan po natin ang ano-ano ba ang dahilan na yon? Bakit di sinasagot ng Diyos ang aking panalangin? So, number 1, wrong motives. Wrong motives o maling motibo. So, buksan po natin ang ating Bible again sa James 4:3. James chapter 4 verse 3. James chapter 4 verse 3. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. So, yan po ang ibig sabihin ng verse na yan, wrong motives. Dahil humihingi tayo, hindi naman nakakatuwa sa Diyos ang ating hinihiling. Kaya maling motibo po. So, yan po yung James 4:3. So, number 2, it is not the will of God. It is not the will of God. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. And this is the confidence that we have in Him,
that if we ask anything according to His will, He heareth us. Verse 15, and if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So, kung hindi po will ni Lord, hindi po niya sasagutin ang ating mga dalangin. Yan po yung mga dahilan bakit hindi po sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. So, number 3, tingnan po natin yung number 3 na dahilan. You do not read your Bible and no time to pray. John 15:7. John 15:7. John chapter 15 verse 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So, yan po ang mga verse na ibig niya sabihin, kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, at ang Kanyang salita ay nasa atin, tayo po ay nagbabasa ng Kanyang salita, nag-aaral sa Kanyang salita, ye shall ask what ye will. Sabi niya, kahit anong hilingin mo, pwede mong hilingin sa Diyos. So, yun po. Pag hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nagdadasal, yan po ang isang dahilan. So, number 4 na dahilan, you are in danger. So, Psalm 121 verse 7. Psalm 121 verse 7. Psalm 121 verse 7. Psalm chapter 121 verse 7. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. So, ibig niya sabihin, kung ikakapahamak mo ang iyong inihiling na yan, hindi yan ibibigay ng Diyos. So, ang Diyos natin ay alam niya po lahat, is all-knowing. So, alam niya na ikakasama natin, so hindi niya po ibibigay yan. So, number 5 po, so you can grow in humility. Kaya hindi tayo pinagbibigyan sa ating mga dasal, sa ating mga hinihiling, so that we can grow in humility. Ang verse po dito ay James chapter 4 verse 10. James chapter 4 verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So, humble yourselves daw. Kailangan natin maging mapagpakumbaba. Yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. So, kailangan po nating maging mapagpakumbaba. May verse po na isa, 1 Peter 5:6. 1 Peter 5:6. 1 Peter chapter 5 verse 6. 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, humble. Kailangan maging humble po tayo upang ang ating mga dalangin
ay sasagutin po ng Diyos. So, yan po yung part 1 niya muna. So, kahit hindi po dinidinig ng Diyos ang ating dasal, kailangan po nating magpursigi sa ating panalangin. So kahit hindi po tayo pinapakinggan, we have to keep on praying. Don't give up. 1 Thessalonians 5:17-18. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, 17 and 18. Pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, yan po yung part 1. At let us pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita ngayong gabi. Sana itong mga dahilan na to na aming aralan ay matutunan namin ito, Lord, na magamit sa aming buhay. Maintindihan namin ang mga dahilan kung bakit hindi nasasagot ang aming mga dasal. So, sana, Lord, tulungan nyo kami na magkaroon kami ng desire, willingness na magbasa ng iyong mga salita at magpray, magdasal lagi sa inyo, Lord, upang maintindihan namin, Lord, kung ano ba talaga ang inyong will, ang inyong kagustuhan sa aming mga buhay. Ito po ay aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.